Magandang araw Pilipinas, narito na ang mga balitang dapat niyong abangan. Balitang makatotohanan, walang halong kalokohan, tapat kayong paglilingkuran. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, isang bansang Arestado sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Taguig at Parañaque nitong Martes ang dalawang mag-asawang asawa at tatlong negosyanteng sangkot sa magkaibang kaso ng online scam, nag-uulat mula sa Taguig City, Generous Tuisa. Hinuli sa entrapment na mataga-anti-cybercrime group ng Philippine National Police ang 22 anyos na online seller na si alias Jepoy at ang 23 anyos niyang may bahay na si alias Zuniga dahil sa umano'y credit card fraud. Ayon kay PNP-ACG Director General Mel Tangkay, ginagamit ng mga suspect para mamili sa online shop ang mga impormasyon ng credit card ng isang babae dating na-transaksyon ng mga suspect. ayon pa kay PNP-ACG Director General Mel Tangkay, nakuha ng mga suspect ang mga detalye ng credit card nang bumili ang babae ng gadget sa isang chat group na pareho silang member. Nagpanggap na online delivery courier ang isang FCG agent para mahuli ang mga suspect. Ayon naman sa salaysay ng isa sa mga suspect, ginawa lang po namin yung panghanap buhay. Ayun lang po kasi yung naiisip namin na paraan para maitawid namin sa gutom at mapaaral ang mga anak namin. Pasensya na po sa mga biktima namin, mapatawad niyo po sana kami. haharap sila sa patong-patong na kaso kasama ang estafa, paggamit ng peking pangalan, paggamit ng peking dokumento at paglabag sa Access Device Regulation Act of 1998. Back to you, Sir Roms. Go. Nagasan naman ng isang 29 anyos na si alias Edgar na isang negosyante. Kasama ang kanyang mga kalyansa na si alias Sophia Ching, reklamo sa Pilipinas at Singapore dahil sa pagkakasangkot nito sa cryptocurrency trading. Live mula sa Parañaque, nag-uulat kay Shamulianes. Punto ng Pasig Police sa Parañaque si alias Edgar at ang kanyang mga kasama na may warrant mula sa isang korte sa Pasay na inalabas noong pang Marso. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang tatlong suspect. Haharap sila sa paglilitis para sa kaso nilang estafa in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagpapaalala ang PNP na mag-ingat sa krimen at panloloko gamit ang internet ngayong panahon ng quarantine kahit mababa ang insidente ng tradisyonal na krimen sa bansa. Balik dyan sa inyo, Sir Roms at Sir DJ. Tungkol Barato, at ako naman si Jay Baluarte at ito ang One News Philippines.